Thank you, Father. Hallelujah. Thank you. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Kamayan nyo nga po ang inyong katabi. At sabihin mo, mabuti ba ang Diyos? Sige po, kamusta? Kausapin nyo. Sumagot naman kayo. Mahirap po yung walang kausap. Delikado po yan. Ayan. Sumagot naman po ba sila sa inyo? Hello? Ayan. May kausap naman kayo. Amen. Buhay naman ang kausap nyo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay buhay na Diyos. Amen. Napakasarap magpuri. Napakasarap magbigay ng papuri at karangalan sa Diyos. For our theme for today, napakaganda ng ating tema. Yan po ay ang ating general theme ng buong GIL Church. Now, can we read nga po? Sabay-sabay, malakas. Declaring the power of God. Ready? Go! Breakthrough. One more time. Parang meron pang tatlong hindi sumusunod. Ready? Go! Isa na lang. Ready? Louder. That abounds. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. No, pag sinabing breakthrough, syempre lahat tayo gusto ng breakthrough. Amen? Sinong gusto dito ng breakthrough? Yan. Amen. Yung iba parang hindi na niya kailangan ng breakthrough. Now, breakthrough generosity that abounds. Yan po ang buong tema ng buong GIL po ngayon. That abounds. Hindi lamang pagiging generosity ng God sa atin, kundi abounds pa no? Talagang umaapaw, na sumusobra, beyond, abounding. Wow, grabe. Sobra-sobra, hindi lang sapat, kundi umaapaw. Ganun ang Lord. Amen? Amen? Now, let us read our title for today is Abounding. Sabihin nga po natin, Abounding. Breakthrough. Generosity that abounds. Diba? So, napakagandang tema. Nawa tayong lahat ay maunawaan at maintindihan po natin ito kung gaano at bakit ito ang binigay ng Diyos sa atin ngayong malapit na ang Pasko. Di ba? Tama po ba? We always celebrating December para alalahanin na merong Kristo, na merong Jesus na isinilang. Bagamat pinagtatalunan until now, kung December nga ba? Ayan, wala naman sa Bible. Oo nga naman. Taglamig nga ba? Tag-araw po ba? Tag-init po ba? It doesn't matter, hindi na natin problema yun. Amen? Ang mahalaga, sineselebrate natin na merong nag-iisang tagapagligtas ng mundong ito, ng tao, para sa ating lahat. Isinilang. Tama po ba? Amen po ba? At no other than our Lord Jesus Christ. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, sa ating text, Bible text, in 2 Corinthians 9, 6-8. Pero napakagandang basahin po yan hanggang 15. Napakaganda po ng mensahe po ng 2 Corinthians 9. Now, let us read our text, our Bible text in 2 Corinthians 9, 6-8. Ayan, meron po ba? Ayan, ayun. Kaya po bang basahin sabay-sabay? Samahan niyo po ako, mga worshipers ng ating Ready, go! Ito, lakasan po natin.
sa inyong pangangailangan. Wow. Upang sumagana kayo, ano sabi doon? Para sa mabubuting gawa. So doon pa lang, no, yung pinaka-end niya, ay may kasagutan na. Maaring question sa atin, o questionable sa iba, ba't ako magbibigay? Ba't ako magbibigay dyan? Ba't ibibigay ko ang tithes ko? Nag-tithes na nga ako, nag-offering pa, iba pa yung pledge. Abay, sobra naman yan. Iba pa yung pagtulong ko sa aking kapwa, tumutulong na nga ako, nagbibigay na nga ako eh. Pero anong reason? Na, sabi doon, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Wow. Di ba? Ayan na. The end na tayo. Yan na yung pinaka-conclusion ng ating topic. Pag sinabi pong abounding, no, very plentiful. Sabihin natin, very plentiful. Wow, paano mo i-describe yun? Very, very plentiful. Naku, sobra, saganang, sagana. Tama po ba? Grabe, palakpakan nga po natin. Hindi lang basta sinabi ng Lord, sagana. Sobra umaapaw. Yielding great, sabi dito, quantities. Sabi natin, yielding great quantities. Ba, may bilang. Tama po ba? May quantities. May katibayan. No? Parang ibig sabihin na tangible. No? Nahahawakan mo. Nabibilang mo. May quantity, may bigat. Wow. Ganun palang ibig sabihin ng abounding, sagana. And then, nagsabi dito, ito daw po, generosity, being a generosity, ito daw po'y attitude. Sabihin po natin, attitude. Pag-uugali ng isang Kristiyano. Amen? Ito daw dapat pala ang quality of being kind and generous. Pag-uugali ng isang Kristiyano, no, na makita sa buhay natin, no, yung quality of being kind, mapagbigay, matulungin, bukal sa puso ang pagbibigay. Hindi dahil sa may nanawagan lang, hindi dahil sa may tumayo dito at nakumbik, nakonsensya lang dahil word of God. Pero yun ang attitude mo ni. Magbibigay, tumutulong. Dahil ito ay para sa iyong benepisyo. Para hindi ka maubusan ng mabubuting gawa. Patuloy kang magbibigay. Ang pagbibigay ay hindi ito ay isang command. Hindi lamang to isang inutos kasi. Attitude, character, ikaw yon, katauhan mo yon, at ginagawa mo to para hindi ka maubusan ng mabubuting gawa. Later, mababasa natin, ano ang purpose? No? Para kanino? Benepisyo ba sa atin? Sabi doon. Now, ang sabi doon, bakit nga ba tayo ay magse-celebrate ng pasasalamat o Thanksgiving na tinatawag every Christmas or December man yan? Actually, dapat nga hindi every December eh. Every day, sabihin natin, every day. Araw-araw ka dapat nagbibigay. No? Palagi, hindi lang buwan ng December. No? So, pero why? Why we have to celebrate Christmas? O bakit? What is the reason? Ano ba ang main reason? Ano ba ang pinaka-ugat? Bakit tayo ay nagse-celebrate? Walang iba, kundi ang sabi po doon, John 3:16. Sabay-sabay nga po natin i-recite ang John 3:16. Ready? Go! For God, konti lang nakaka-memorize. Believes on Him, but have
Everlasting. Everlasting. For God so loved the world that He gave. Sino unang nagbigay? Ang God the Father. Ang Ama. Siya ang root. Siya ang pasimula. Siya ang dahilan. Siya ang pinuno. Unang-unang nagbigay. At demonstrate niya ito, ipinakita niya ito sa ating lahat. Tama po ba? Na yung nag-iisa na lang, remember this, nag-iisa. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang ang anak ng ating Diyos Ama na nasa langit, nagawa niyang ibigay. Tama po ba? Ang nag-iisa niyang anak. Sino ngayon ang nakinabang? Sino po? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At least naiintindihan natin. Nung nagbigay ang Diyos Ama, yung nag-iisang anak, ang nakinabang ng kanyang isinakripisyo at binigay, walang iba kundi tayo. So therefore, tayo rin pala, na bilang mga lingkod, worshiper, iniligtas, binigyan ng buhay, eternal life, ay karapat-dapat lang din pala tayo nagbibigay. Tama po ba? Willingly, wholeheartedly, hindi napilitan, demonstrate, nag-iisang anak, ikaw. Ilan? Ilan bang pwede mong ibigay? Amen? Kaya mamaya madadaanan natin yan. Now, sabi po dito, what happens when simple generosity collides with the supernatural power of God? Sabihin nga po natin, supernatural power of God. Naiintindihan ba natin yung supernatural? Walang katulad, walang hanggan, walang makakapantay, kakaiba. Supernatural nga eh. No? Power of God, pag isinama daw yan, nagsanib. Hello? Nagsanib ang pagiging generosity mo. Ayan na. Nagsanib ang supernatural power of God, ay may kakaibang pwedeng mangyari. Tama po ba? Tama po ba? Dahil kailangan ikaw muna. Pagkatapos, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Imposible siguro na ang isang Kristiyano ay maging madamot. Amen? Parang imposible na yung supernatural power na nga ng God ang kumikilos sa iyo. Tulungan mo yan. Ibigay mo yan lahat. Sayang naman, Lord. Baka pwede. Sabi na, Lord, bigay mo na eh. Todo mo na. Supernatural power ng God ang nangungusap sa iyo. Abay, lalabanan mo ba yun? Amen? Now, tignan po natin. Generosity, sabi dito, una, during Christmas, when we celebrate God's greatest gift, no other than yung greatest gift that God gave us, our Father, no other than Jesus Christ. Okay? Ito ang tunay na true generosity begins in the heart of God Himself. Nagsimula sa puso. Dahil sa sobrang grabe at grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe, no? Nagawa niyang ibigay. Kaya tignan niyo po ang attitude ng pagiging generosity. Kung sobrang grabe, ang pag-ibig mo sa Diyos at sa mga tao, imposible hindi ka magbigay. Tama po ba? Tama po ba? Pero kung ito'y dahil napilitan ka, yun, posible. Baka na yung binigay mong 10 piso, nakasimangot pa yung mukha ni ano doon. Biglang sumimangot yung mukha niya. Oh. Kasi yung 10 piso lang pang offering. Bakit kayo yung 1,000 hindi na pupunta sa offering? Hello? Hello? May 10 pesos pa ba? Abay, may coins na. No? Ilan ba silang nandun? 3, 4. Tignan niyo po, pag binigay niyo, baka nakasimangot pa yun. Hello? Bakit nga ba yung 10 pesos, 20 pesos, pang 50 lang ba ang God? Hello? Pang 50 lang ba si Lord? Yan lang ba yung grabing pag-ibig mo kay Lord? But yung 1,000,
Hindi na ba pwedeng mag-shoot sa offering yung tigwa 1,000 mo dyan? Hello? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 1, breakthrough generosity elevates us to higher level. Ang pagiging generous pala ay itinataas ang serbisyo mo, quality, service to God. And sabi doon, selfless action. Wow. Wholeheartedly devotion. It can only be happen only if tayo ay magiging generous. Kung tayo ay iniisip natin, Lord, ito'y service ko sa iyo. Ito yung selfless action. Wala kang binabasihan na kasi lahat sila nagbigay ng kakuya, makikita naman ako. Ako lang hindi tumayo. Kakahiya. Di ba? Minsan yun ang naiisip natin eh. Naku, grabe si sister. Mantalang tuwing Sunday, nakikita ko kung kumain dun sa Tapos di man lang tumayo para magbigay. Tama po ba? Tama po ba? Totoo yun. Kasi merong time na ganun din ako. Parang, teka, di ba? Dumarating sa punto na nagiging ganun ka eh. Sabi, selfless action. Wala kang binabasihan. Wala kang iniisip na kundi ito ay serbisyo mo sa Diyos. And wholeheartedly devotion. Buong pusong paglilingkod mo, debosyon, pag-ibig sa Diyos, buong puso. Lord, hatiin ko na lang yung tithes ko, ganito na lang, Lord. Aba, kinutsaba pa si Lord. Lord, ganito, wag ka maingay. Sasabihin ba kung alaman ng pastora, yung kalahati, bibigay ko saan yung kalahati, tatay. Kalahati pa rin. Sabi, bring your whole tithes. Hindi naman sinabi, kalahati. Bahinati, pinachipa-chip. Ito, 1,000 ko dapat. Ibigay ko muna kay ganito. Magbibigay ako ng contribution. Magbibigay. Tapos, Lord, yung matira, yun na lang ang tithes. Ba talagang sinubi? Yung matitira. Pero hindi ka, wholeheartedly, sabihin natin, wholeheartedly, buong puso, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 1, breaking through generosity begins with a willing seed. Ito naman yung mga prinsipyo, no? Literal at prinsipyo, no, sa buhay ng isang tao. Paano natin mangyayari sa buhay natin? 2 Corinthians 9 verse 6. Ano sabi na? Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Sabihin nga po natin ulit, whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ano sa Tagalog? Meron po bang Tagalog dyan? Pero meron po ako dito. Ayan may Bible Tagalog ako. Kaya ko pang basahin to. Bata pa ang mata ko. Ayan. Sa verse 9, verse 6, ayan. Sa Tagalog, tandaan ninyo ito. Yan tandaan Yan, tandaan ninyo ito. Ang nagasik ng, hello, ano sabi? Ang nagasik ng, lakasan nyo po. Huwag niyong tignan yung katabi nyo. Sa akin lang po kayo tumingin. Sabi nyo, nagasik ng kakaunti. Walang titingin sa katabi ay maag-aani ng o diba? Ang nagtatanim ng kakaunti, natural, aani ka ng kaunti. Kung barya-barya, no, natural, gusto mo ba? Naalala ko lang, no? Natawa yung kapatid ko. Masaya ako na nalulungkot po ako. Nagpapalit po ako. Sabi ko, i-Gcash ko sa iyo yung 1,000. Bigyan mo ako kasi kailangan ko ng cash. Grabe yung Gcash na yan, Buti pa yung cellphone may cash. Ako wala. Wala akong pamasahe. Maya-maya, asan na yung 1,000? Kita ko siya nandun sa sopa. May tinutumpok-tumpok. Akala ko may pagbibigyan siya. Akin na.
Asan na yung 1,000? Ayan, kunin mo. Ha? Nasa sopa. Tumpok-tumpok na barya. 1,000! Hello! Pero sabi niya, sige, kahit 600 na lang. 600 na barya! Nagmamadali ako. Alam niyo po ba? Grabe, binitbit ko po yung 600 na barya. Oh, at least daw may 600. Akalain mo yung pupunta ako ng DepEd. Bit-bit ko ang 600 pesos na barya. Napunit po yung bag ko. Totoo po. Natanggal yung tahi. Imagine nyo, kung kayo magbibigay sa Diyos ng barya, ano na-expect nyo? Buo? O ba parang hindi naman natawag? Barya din eh. Pag ikaw magtatanim ng isang butil, o sige nga, ilan na na-expect mong aanin mong mais? O bigas. Diba? Ganun lang naman ang prinsipyo eh. Science yan eh. Amen? So, kung kaunti ang iyong hinahasik, ay kakaunti rin ang iyong kaanin. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng lakasan nyo. Marami, palakpakan naman natin ng Diyos. Napakasimple lang prinsipyo ng Diyos. Hindi natin kailangan pa atin ng mathematician. Tama po ba? Tama po ba? O tatawag ba tayo dito ng mathematician para lang ipaliwanag ito? Joshua? Where's Joshua? Di ba? Ito ang prinsipyo ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Paul writes, ito po ang ibinigay niya, whoever sows bountifully will also reap bountifully. He uses this imaginary of a sower. Di ba? Yung nagtatanim. Sowing that generosity is not random. It is intentional. Sabihin po natin, intentional. Ang pagbibigay, ang mga farmers na nagtatanim, ba't ba siya nagtanim? Brother Joel. Ba't ka ba nagtatanim noon? Wala lang. Tama po ba? Ganun po ba yon? Farmer, tanungin mo, ba't ka ba nagtatanim? Wala lang. Type ko lang, wala lang magawa. Hindi. May panahon, yung weather, di ba yung klima? At kung ano ang nararapat sa araw na yon, sa panahon, doon siya magtatanim. Bakit? Intentional na magtatanim. Kapatid, ang pagbibigay mo sa Diyos, ang pagiging generosity mo, intentional. Amen? May purpose. Purposeful and faith-filled. A seed must be released. Ito po, okay, explanation ulit. A seed must be released. Hello? Ha-harvest ka ba kung wala kang ni-release? Matanong ko lang. May aanihin ka ba kung wala ka namang binigay? Hello? Ano po? Wala. Nag-aantay kang tumubo. Nag-aantay ka na tumubo yung palay na Brother Joel. Wala ka naman tinanim eh. Tama po ba? So, ang seed must be released before a harvest can appear. Tama po ba? Bago lumabas yang aanin mong harvest, abay, magtanim ka muna. Tama po ba? Ngayon, sa pagbibigay sa Diyos o sa kapwa natin, ikaw ba'y naging generous sa iyong kapwa o kapatiran mo dito? Tapos nag-expect ko, hindi naman ako nabibigyan, hindi naman ako naabot. Hindi nga ako nakatanggap ng raffles na yan, bira, hindi na nga ako atin next, Di ba? Nag-expect ka na may matanggap, hindi naman pala ikaw nagbibigay. No? Naiintindihan po ba ako? Andiyan pa ho ba kayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Napakasimple lang. You must release first the seed and you will have harvest. Kung wala kang itinanim, wala kang hinasik, huwag ka na mag-expect na may babalik. Paul addressing the Corinthian church regarding their financial giving to support suffering believers in Judea. Napakayaman ng Korinto.
Hello? At alam ko ang Doña Soledad, ang Don Bosco ay napakayaman. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen! Kasi hindi po magpapatuloy ang simbang ito kung hindi kayo pinagpala. Kaya sabi yung support, yung suffering ng kapatid natin sa Jerusalem ay tinulungan ng taga-Corinto. Giving was not merely charity. It was sign of unity. Sabi natin, unity in the early church. Unity in the body of Christ. Unity, pagtutulungan to. Abay, nakita nyo ng mga titigok-tigok na yung ating gitara, eh. Baka naman may hipuin ng Lord at mag-uusap-usap. No? Tulungan natin ang simbahan. Amen? Amen po ba? Nakita nyo yung ating kisame. Baka namang, sis, tara, kesa naman mag-Jollibee tayo. No? Pag-ipunan natin, di na kailangang sabihin pa to sa pulpit eh. Hello? Unity in the body of Christ. Pagtutulungan. Ito ang hamon sa atin ni Paul. Next, sabi dito, the word seed, no, sa mga farmers, alam nila that they need to sow seed to harvest crops. Kaya pag sinabing sow, it means to scattered seed. Pag nag-scattered ka ng seed, nagasik, meron kang aanihin. No? In the future. Now, to release something from one's hand with expectation. Pag nirelease mo yan, Lord, ito po ang aking offering, ito po ang aking tithes, ito po ibibigay ko ng buong puso. In the future, makikita mo yung effect ng iyong pagbibigay, pagtulong sa iyong kapwa. Palakpakan nga po natin ating pa. Same principle ng mga farmers. Therefore, giving is not losing. It is planting. Hindi pagkawala. Hello? Ang pagbibigay mo, hindi ito kawalan. Hindi ka mawawalan. Amen. Ang pagbibigay mo, bagamat nirelease mo ito, sobra pa nga eh. Kapag ang Diyos ang nagbigay, sobra pa ang pagpapala. Ano sabi yung Lord? Ito lang naman yung hiningi ko. Bakit ang dami naman? Hello? Tama po ba? Kaya sabi doon, planting, pagtatanim, the word bountifully means with blessing, generously, with good intention. That's why God measures the heart. Ano ang tinitimbang ng Diyos? Ano sinusukat ng Diyos? Yung halaga, pera, amount. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Hindi kailangan ng Diyos na yumaman siya. Ang sabi po doon, tinitignan ng Diyos ang laman ng puso mo. Ang puso mo, God measures the heart behind the gift, not the amount. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya kapag ikaw'y nagbibigay, alam ng Diyos ang puso mo. Tinitimbang ng Diyos yan. Sinusukat ng Diyos ang laman ng puso mo. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Sinabi ito ng Biblia. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ikaw yun. Amen? Ano sabi po doon sa Tagalog? Ang sabi po dito, ang taong mapagbigay ay pinayayaman. Ang taong matulungin, basahin nga po natin with all our hearts. Ready, go! Amen po ba? Naintindihan po ba natin to? Kung ikaw ito, matulungin ka, tanggapin mo ang sinabi ng Diyos, sasagana ka. Hello? Kung ikaw ay matulungin, ang sabi ng Bible, ikaw ay sasagana ang iyong pamumuhay. Hello?
Masaya po ba kayo doon sa sinabi ng Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yan na po, in return. Tama po ba? Pagbabalik ng Diyos, remember this, sa Diyos mo ito ginawa, hayaan mo ang Diyos ang magbalik sa iyo ng pagpapala. Hindi mo na kailangang i-promote, hindi mo na kailangang sabihin, hindi mo na kailangang ipagmalaki, ipagmayabang. Amen? Alam ng Diyos. Let us give the Lord a big clap of praise. Hallelujah! Amen. Now, sabi po dito, number 2, ang question is this: what seed is God asking me to release that I have been holding on? Ano kayang seed na ang inihingi ng Diyos sa akin para i-release that I have been holding on to? Tagal ko ng kinikip. Ayoko ibigay. Lord, teka. Antayin natin yung 13 months. Hello? Lord, teka. May bonus. Lord, may New Year's ba? May New Year's bonus ba yan? No? Baka inaantay pa natin yon bago mo i-release. Ito ang oras. Ito ang panahon. Ito na nangungusap ang Diyos. Gawin mo ito kung gusto mong maging masagana ang pamumuhay mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 2, breaking through generosity flows. Sabihin nga po natin, flows from a cheerful heart. Yan, a cheerful heart. 2 Corinthians 9 verse 7. Ano pong sabi doon? 9 verse 7. Dito naman tayo sa verse 7. Ready? Go. Basahin po natin. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ano sabi doon? May sariling pasya na dapat ikay nagbibigay, maluwag sa kalooban. Bukal na mula sa puso mo. Amen? Maluwag, hindi napipilitan. Kaya nga po, cheerful heart eh. Ano sabi po doon, cheerful heart, ito daw po yung hilarious. No? Pag sinabing cheerful, ano pong ibig sabihin nun? Masaya. Tama po ba? Parang malungkot kasi offering eh. Hilarious. Tumawa nga na tayo. Ready, go. Woo! Offering na! Woo! Parang yung mga tumama ng jackpot, sino ba dito? Gaano ba kasaya kapag ikay tumanggap ng bonus? Sige nga, paano? Wala, bunot daw. Ha? Di ba yung sobrang yehey? Major prize! Yehey! Refrigerator! Woo! Meron kaya sa atin kapag offering time? Woohoo! Yehey! Offering time na! Meron bang ganon? May tumatanggi. Offering time na. Mauna ka na. Sige na. Susunod ako. Sisira ako kunwari. Hello! Diba? Hilarious eh. Masayang, masayang, masaya. Dahil ikaw ay magbibigay. Hello! Parang sabi ko, Lord, sana meron ganun sa amin. Pero alam ko, ganun tayo, masaya. Tama po ba? O baka, teka lang, open. Kunwari, busy-busy lang. May tumawag. Teka lang, pagbalik niya, tapos na-offering. Hello! O kaya, tapos na offering, darating. Inantay muna, tapos na ba offering? Tsaka pumasok. Wala na pong ganun. Amen? Amen po ba? Serbisyo mo sa Diyos ang pagbibigay. Sabi doon na, cheerful heart means hilarious. Wow, mahagalpak. It means our giving should be joyful, willing, enthusiastic, not forced. The word purpose in his heart
means a deliberate, truthful decision. Meaning, giving is intentional, not impulsive or pressured. Wow, ang saya-saya naman talaga. Matitest natin yan mamaya. No? Sa offering natin mamaya. No? Galak na galak siya. May Kristiyano, ganito eh. Uy, offering na ba? Naku, teka lang, diyan ka lang muna, sandali. May kausap, teka lang, mamaya mo na ako kausapin, offering na eh. Wow! Sana nga, all. Tama po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam ko lahat po tayo ay ganun. Na? Nakangiti yung bag. Nakangiti yung wallet. Na naka-ready na. Tama po ba? Dahil ginagawa mo sa Panginoon at mahal mong Diyos. Now, Acts 20:35, alam po natin yung story. Sabi po din ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Baba po yung kwento na yan eh. No? Patungkol po sa mga tumutulong na mga Kristiyano ay handang tumulong sa simbahan na tinutulungan ni Paul. Mahabang litanya, no? Pangungusap ni Pablo. No? But ang pinakahuli na sinabi niya, it is more blessed to give than to receive. Sabihin mo nga sa katabi mo, it is more blessed to give than to receive. Yan, i-ready nyo na. Yan, receive daw. Mamaya, antay muna. Kaya sabi doon, mapalad ka na nagbibigay kaysa tumatanggap. Tama? Huwag kayong malungkot kapag hindi pa kayo tumatanggap. Mas mapalad ka. Bakit? Kasi meron kang ibibigay. Kaysa ikaw yung palaging sabihin ko sa abuloy eh. No, ikaw yung palaging inaabutan. Hello? Tama po ba? Tayo po ba'y nagpipray by heart? Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon na makatulong. Alam niyo po kami, ito maiksing kwento na, tatapos na ako dahil hanggang 3 lang naman yan. Kami po magkapatid, no? Kami ni Pastora El. Bata pa kami, wala na kami magbulang kasi, wala ng nanay, lumaki sa lola, namatay ang lola, namatay yung tiyahin. Kami na lang magkakapatid. Father ko na sa Davao, namatay na rin. Hindi nga namin alam paano kami nakasurvive. No? Mga high school kami noon. Pero alam niyo po ba, nung kami na born again at naituro ang salita ng Diyos sa amin, nako talaga namang hindi kami mapalagay. Tungkol sa offering and tithes, Lord, ano ibibigay namin kung wala namang kami? Hindi kami nagalit, hindi kami nagtampo dahil sa kahirapan ng buhay namin. Alam niyo ba, ang amin naging prayer ni Pastora Elna, kasi nagpipreach kami. Hello. Nagpipreach kami ng giving, nagpipreach kami ng prosperity, nagpipreach kami ng tithes and offering, tapos kami mismo wala. Ang prayer namin, Lord, bigyan mo kami ng karunungan kung paano kami magkakaroon ng offering. Bigyan mo kami ng kaalaman para kami naman ay makatulong. Pero hindi kami nag-pray na may tumulong. Hello? Hindi naging prayer namin yun eh. Hindi nga kami lumapit sa mga kamag-anak namin eh. Kalangan nila, wala kaming kamag-anak dito sa Parañaque. Marami. Pero never na pumunta kami para mamalimos. Sabi namin, give us wisdom. Paano kami magkakaroon ng pera? Paano kami makakatulong sa kapwa? Paano kami magbibigay ng offering? Paano kami magbibigay ng tithes? Nag-pray kami at ipinakita ng Diyos. Magtinda kami ng yelo. Hello? Ang rep namin, walang laman. Rep nga, wala naman laman. Naggawa kami ng sangkaterbang yelo. Ice candy. Mention it, lahat ng klase. Magkano lang ng araw? 5 pesos o 3 pesos lang.
Bariya-bariya, mga kapatid. Kaya si Pastor Rael na sanay sa bariya yan. Ha? Mahusay magbilang yan, kaya naging accountant yan. Doon siya trinain ng Lord sa bariya. 5 centimos, 10. Abay, nakaipon kami. Tuwang-tuwa kami. Naku, ang saya-saya namin pagdating ng Bible study. May offering kami. Pagtyagaan nyo lang bilangin. Siyempre, bariya yan eh. Bantyaga naman. Nag-offering kami sa JIL. Hello? JIL, Arroyo High School. Binitbit namin ang offering ng church and tithes. Pagdating namin doon, yabang pa namin, ha? Nagtatights na ang church namin, ang Bible study. Pagtingin nila, bariya! Sabi namin, kayo na lang po magbilang. Pero ano yung kagalakan? Kami ang humingi sa Diyos na bigyan kami ng opportunity. Hindi lang yun. Yung aratilis. Alam niyo po ba ang aratilis? Kesa naman pa na yung saway namin sa kapitbahay, yung mga bata, baba kayo dyan, nasisira yung bakod namin, ganyan-ganyan. Nag-isip kami, alam na namin, sabi ni Pastor. Accountant talaga eh. Paano kumita? Binenta namin ang aratilis. Isang plastic ng ice candy. Di ko na alam kung 5 centavos ba yun. O. Kumita kami. Pero wala kaming puhunan. Kumita kami. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Totoo po ang pangyayaring ito. At nung nagsimula kami mag-tithes and offering from that barya-barya, siyempre, palakpakan naman natin ng Diyos sa buhay ni Pastor Rael na. Di ba? Nakita natin, pinagpala ng Diyos ang buhay ng isang Kristiyano kung ikaw ang maghahanap. Kung ikaw ay hihingi ng opportunity to bless others. Huwag niyo pong hingi na kayo na lang ang others. Lord, bless others. Aba, gusto mo ikaw yung others na binibigyan? No. Always find opportunity to bless the church, to bless people, to bless others. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. And then lastly, ang sabi po, number 3. Hallelujah. Breakthrough generosity, release supernatural multiplication. Wow. Supernatural multiplication. Hindi lamang i-release ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, but ang sabi niya, kapag ang Diyos ang nagbigay, multiplication. Parang hindi ata alam ang addition, ano? Parang walang addition dun eh. Puro multiplication. Sobra, sobra, sobra palagit umaapaw. Amen? Ganito po ang nais ng Diyos. God is able to make all grace abound to you. The principle is simple as Spirit-inspired. Sabihin nga po natin, Spirit. Sige po, sabay-sabay. Spirit-inspired. Generosity unlocks divine abundance. Wow. Spirit-filled. Punong-puno ka kasi ng Espiritu ng Diyos, kaya malayang-malaya kang nagbibigay at ina-unlock, tinatanggal yung mga kadena, yung nakapadlock na bulsa, nakapadlock na wallet, nakapadlock na bag. Amen? Ina-unlock ng Diyos, sabi doon, for His divine abundance. Kapatid, kapag ang bulsa mo ay nakasara, paano pupunuin ng Diyos? Kung ang kamay mo tikom sa pagbibigay, paano lalagyan ng Diyos? Tama po ba? Napakasimpleng principle na ibinibigay ng Diyos sa atin o sa buhay ni Pablo. God multiplies what we entrust to. Everything na ibibigay mo sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya, and God will multiply that. Kahit isang kusing yan. Remember yung babaeng balo, nagbigay? Walang-wala, kabuhayan na daw niya yun eh. Nag-iisang kusing, nag-iisang barya,
Pero nung dumaan yung offering, wow, hindi pumunta ng CR, no? Inilabas niya, buong puso, buong tapang pagmamayabang. Wow, di ba? Yabang pa, taas noo. May bibigay ako. Binigay niya. Ano ang sabi ng Bible? Masigit na binigyan ng pansin ang ibinigay ng babaeng balo kaysa doon sa isang mayaman na may trumpeta pa, na nag-broadcast pa, na ipinamaypay niya pa, ang kanyang pera. Ano sabi ng Panginoon? Higit na mapalad ang babaeng nagbigay ng kusing. Pagpalain nga po natin ng Diyos. May the Lord God be exalted in our lives. Amen? So nakita po natin, sabi ng Luke 6:38, nako, alam natin to. Ready, go. Give. Sa Tagalog, ready, go. Lakasan po natin. Hustong. Amen. Magbigay kayo. Sino po ang kausap dito? Sino po? Tayo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Parang iba gusto kabiglang bibigyan din. Yun lang ang gusto. No, hustong taka lang gagamitin mo. Siksik, liglig, umaapaw pa. No, ang ibibigay sa inyo ng Diyos sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen? Siksik, liglig na umaapaw. Kapatid, kapag ganito daw ang ating attitude sa pagbibigay, walang mahirap na Jael Don Bosco. Palakpakan nga po natin ang Amen! Walang mahirap. Wala sa vocabulary ng Diyos ang mahirap, ang pulubi. Bakit? Kapag ginawa mo ang prinsipyo ng Diyos, siya ang nagsabi na ikaw ay pasasaganahin ng Diyos. Come on, malakas na palakpak sa ating Hallelujah. Sa ating conclusion po, may question lang po tayo dito. Where is God calling me to trust Him for supernatural multiplication? Saan ba? Paano? Anong parte ng buhay ko ba na tinatawag ako? Kinakausap ako ng Diyos na ipagkatiwala ko sa Kanya upang maranasan ko ang supernatural multiplication. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo po ba yun? Supernatural na hindi puwersa, hindi ka tumaya sa loto. Amen? Hindi ka naglaro ng bingo. Hindi ka tumaya doon sa ano. Sabi doon, supernatural multiplication. Ang yaman sa mundong ito'y pangsamantala lamang. Mawawala, mauubos. Ngunit ang bagay na ginawa mo sa Diyos at sa kapwa mo, yan ang mananatili sa puso, sa kalangitan, nakarecord ang lahat ng ginawa mo. And the Lord, obligasyon ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Hindi ang taong tinulungan mo. No, huwag tayong ma-disappoint sa mga taong tinulungan mo, kapatid. Matuwa ka dahil ikaw ang benepisyo, ikaw ang tumanggap ng opportunity na yon na tumulong. Mapalad ka dahil meron kang tinulungan. Mapalad ka, meron kang inabutan. Mapalad ka, meron kang inisponsoran. Mapalad ka dahil meron kang pinag-aral. Hello? Kaysa ikaw ang palagi na lang tinutulungan. Ask God! Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lahat ng bagay sa mundong ito ay ginawa niya. Hindi ba niya kayang gawin? Ang bagay na kailangan mo, trabaho, hanap buhay, negosyo man yan.
Hindi ba kayang ibigay ng Diyos? Nagawa nga niya yung mga imposibleng bagay. Nagawa pa niyang ibigay ang nag-iisa niyang anak. Kalakip. Amen, ang pag-ibig ng Diyos. Meron bang mahirap sa Kanya? Meron bang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos? Mga kapatid, napaka-generous ng ating Diyos na palagi natin minimension sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya, dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang nag-iisang anak. Kayo, tayo kapatid, gaano mo ba kamahal ang Diyos? Gaano mo ba kamahal ang ministeryo ng Panginoon? Gaano mo ba kamahal ang mga tao na kailangang maligtas? Kung sobrang grabe ang pag-ibig mo sa mga taong ito, you are able to give. Amen po ba? Ang nag-uudyok sa iyo sa pagbibigay dahil sa pag-ibig. Ang nag-uudyok sa Diyos Ama para magbigay, ibigay ang kanyang anak. Dahil sa pag-ibig at awa niya sa mga taong mapupunta sa impyerno. Kung ganun din po ang prinsipyo, kung ganun din po ang ating attitude, ang sabi ng Panginoon, dadanasin mo ang multiplication. Sabi doon, supernatural multiplication of blessing ay mapapasa atin. Palakpakan nga po natin. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko po itong simpleng katuruan. Napakasimple. Sabi ko nga, hindi na natin kailangan ng mathematician para i-explain. Dahil ito po mismo pinakita na parang, tama po ba yung effect? Ano yung ginawa mo? Ito, effect. Ano yung ginawa mo? Ito ang bunga. Ano tinanim mo? Ito ang harvest mo. Diba, napakasimple lang. Huwag mo nang guluhin ang isip mo sa pagbibigay. Ako kapatid, huwag pong maging problema. Huwag pong maging diskusyon. Huwag pong maging debate pa ang pagbibigay. No? Palagi niyo pong tandaan yung grabing pag-ibig ng Diyos Ama. Yun sa akin, for me, enough na yun para matuto akong tumulong, para matuto akong magbigay, matutong mag-pledge. Opportunity yun for your own benefits, para sa iyong kabutihan. The Bible says, ang iyong kasaganahan, ang iyong pagbibigay sa iyong kapwa at pagtulong. Doon sa taong tinulungan mo, they will glorify God. Tama? Dahil tinulungan mo, grabe ang kasiyahan niya. Salamat sa Diyos. Meron tao ang Diyos na ginamit para makapag-aral ang aking anak. Wow! Nag-glorify ang Lord. Nagpasalamat sa Diyos ang taong tinulungan mo. Amen? Sino nag-glorify? Ang God. Amen? At yun ang prinsipyo ng Diyos na dapat natin. The love of God is enough for us para gawin din natin ang pagbibigay. Let us sing one song before I pray. Mahusay aking ilalaan, buong puso at lakas at
pinakadalisay. Ang pinakadalisay at pinakamahal. Ang pinakamahusay aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamahina may karapat-dapat ka, o tanggapin nawan malugod sa aming handog. Siwamsan, pinakadalisay, Panginoon, pinakadalisay at pinakamahal. Ang pinakamahina sa aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, ang pinakamainam na'y karapat-dapat ka, o tanggapin nawan malugod sa aming handog. Let us continue. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Pinakamahusay sa aking ilalaan. Yes, Lord. Ang pinakamahusay na aking ilalaan sa iyo, O Diyos. At kaluluwa, Ang nag-iisang buhay na meron kami, Lord. pinakamainam ay Sa Lord. karapat-dapat ka, Ang aming buong puso, buong kaluluwa na aming ihahandog sa iyo. Oh, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, mga kapatid. Kung ating alalahanin how gracious is our God, napakalawak ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Tandaan po natin, tayo ang nagbenepisyo. Hindi pera, hindi isang kusing lang, kundi buong buhay ng ating Panginoon Hesus ang ibinigay niya sa iyo at sa akin. At ito ay para sa ating kaligtasan. Upang tayo ay maligtas, upang tayo mabuhay, upang tayo mabuhay ng may kasaganahan. God, your love is enough. Your love is enough for us, Lord. Upang matutunan namin na maging bukal ang loob ng puso namin sa pagbibigay. If God gave His all to us, nagawa niyang ibigay ang lahat-lahat at nag-iisa na anak, bakit ba natin ipagdadamot ang buhay na nag-iisa? Bakit mo pa ipagdadamot ang buhay mo? Hindi ba ito'y sapat na upang nag-iisang buhay na meron ka ay ialay mo sa Diyos? Lift up your hands to God. Now is the time. Now, this is the great opportunity for you to offer your lives to the Lord. Ibigay ang lahat na meron ka. Bigay mo na kay Lord. Dahil nagawa nga ng Diyos Amang nag-iisa niyang anak. Lahat, kasaganan, kahit ang binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos,
Kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal niya tayo. Give everything to Him. Give everything to Him. Panginoon, hayaan mo sa oras na ito, inialay po namin ang aming buhay. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon Yesus, akin pong inialay ang aking buhay. Ang nag-iisang buhay na meron ako, na nanggaling sa iyo, inialay ko ang aking puso, ang aking kaluluwa, ang aking isip, maging ang bagay na meron ako, ay iniaalay, inihahandog ko sa iyo. Marami pong salamat, Lord, sa opportunity na ito, na kami ay maggamit mo sa iyong ministeryo. Thank you, Lord God, for your abundant love. Thank you, Lord, for your God's boundless love. Thank you, Lord, for your kindness, unfathomable. Thank you, Lord, your goodness extended through Jesus Christ to us. Walang kayang pumantay ng pag-ibig mo sa amin. Embrace us with your love. Embrace us, O God. And this is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen.